Kaligirang pangkasaysayan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Ano kaya ang mangyayari kung isang araw may dumating na dayuhan sa iyong bayan? Hindi sila dumating upang mamasyal. Hindi rin sila dumating upang makipagkaibigan. Dumating sila dala ang kanilang relihiyon, ang kanilang wika, ang kanilang batas. At unti-unti, binago nila ang paraan ng pamumuhay ng buong kapuluan. Ngunit habang sinusubukan nilang baguhin ang Pilipinas, may isang bagay na unti-unti ring nabubuo. Hindi ito hukbo, hindi ito sandata, isa itong panitikan. Panitikang magiging tinig ng mga Pilipino hanggang sa ito mismo ang magsisindi ng apoy ng himagsikan. Ngayon, balikan natin ang kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng Espanyol. Noong 1521, isang pangyayaring magpapabago sa kasaysayan ng Pilipinas ang naganap. Isang Portuges na nagngangalang Fernando Magallanes na naglalayag para sa Espanya ang unang nakarating sa ating kapuluan. Bagamat hindi pa niya tuluyang nasakop ang bansa, ito ang naging simula ng mahigit 3 siglong pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Pagkaraan ng 22 taon, noong 1543, pinangalanan ni Ruy Lopez de Villalobos ang ating kapuluan bilang Las Islas Filipinas, bilang parangal kay Haring Felipe ng Espanya. At pagsapit ng 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi. Sa kanyang pagdating, ganap nang nagsimula ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang lupain ang nais sakupin ng mga Espanyol. Mas nais nilang baguhin ang isipan, ang paniniwala at ang pamumuhay ng mga Pilipino. Dinala nila ang relihiyong Katoliko, nagtayo sila ng mga simbahan, nagbukas ng mga paaralan at ipinakilala ang mga kaugaliang Europeo. Dahil dito, unti-unting nagbago ang pamumuhay ng maraming Pilipino. Kasabay ng pagbabagong ito, nagbago rin ang anyo ng panitikan. At dito, nagsimulang gumanap ng malaking papel ang panitikan sa lipunan. Ang panitikan ay naging salamin ng lipunan, naging tinig ng mamamayan, at naging kasangkapan ng pagbabago. Ang panitikan bilang sandata ng pananampalataya. Napagtanto ng mga misyonaryong Espanyol na hindi sapat ang espada upang mapasunod ang mga tao. Mas makapangyarihan ang salita. Kaya ginamit nila ang panitikan upang ipalaganap ang Kristyanismo. Sumulat sila ng mga aklat, mga dasal, mga katisismo at iba't ibang akdang panrelihiyon. Sa pamamagitan ng mga ito, unti-unting naipalaganap ang bagong pananampalataya sa iba't ibang panig ng bansa. Sapagkat habang dumarami ang mga aklat, mas lumalawak din ang paggamit ng pagsulat sa Pilipinas. Pero alam ba ninyo na bago pa man dumating ang mga Kastila, may sarili ng paraan ng pagsulat ang ating mga ninuno. Ngunit ipinakilala ng mga misyonaryo ang alpabetong Latin. Ito ang naging simula ng mas sistematikong pagsusulat at paglilimbag ng mga aklat sa Pilipinas. Isa sa mga unang nailimbag ay ang doktrina Kristiyana. Hindi lamang ito simpleng aklat. Ito ang naging unang tulay upang maipalaganap ang Kristyanismo sa pamamagitan ng nakasulat na salita. Ngunit, hindi lamang mga aklat ang ginamit ng mga Espanyol upang maabot ang mas maraming tao. Dumako tayo sa nang ang entablado ay naging silid-aralan. Hindi lamang mga aklat ang ginamit ng mga Espanyol, ginamit din nila ang sining. Sa mga plaza at harap ng simbahan, isinadula ang Moros y Cristianos. May mga kabalyero, mga prinsesa, mga labanan at makukulay na kasuotan. Tila isa lamang itong palabas. Ngunit sa likod ng aliwan, may layunin ang bawat pagtatanghal.
Ito ay ang turuan ang mga Pilipino ng pananampalatayang Kristiyano. Habang ginagamit ng mga Espanyol ang panitikan upang magturo, patuloy namang ipinahahayag ng mga Pilipino ang kanilang sariling damdamin. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na umaawit ang mga Pilipino. Naging tanyag ang mga kundiman at harana. Ngunit ang mga awit na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Sa kundiman, naroon ang pangungulila, ang pag-asa, ang pagtitiis, at kung minsan, nakatago rin ang pagmamahal sa bayan. Sa simpleng himig na ipapahayag ang damdaming hindi kayang sabihin ng lantaran. At habang lumalalim ang damdaming ito, mas lalo ring yumayabong ang panitikang Pilipino. Ang Makatang nagsalita sa pamamagitan ng talinghaga. Sa pag-unlad ng panitikan, lumitaw ang isa sa pinakadakilang makata ng bansa. Walang iba kung hindi si Francisco Balagtas. Sa kanyang obrang Florante at Laura, ginamit niya ang pag-ibig at pakikipagsapalaran bilang talinghaga ng tunay na kalagayan ng lipunan. Sa bawat saknong, nakapaloob ang mga aral tungkol sa katarungan, sa pag-ibig at sa pagmamahal sa bayan. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo pang tumitindi ang pananakop. Kasabay nito, nagbabago rin ang tinig ng panitikan. Mula sa mga akdang panrelihiyon, lumitaw ang mga akdang makabayan. Hindi na lamang ito nagtuturo, nagsimula na rin itong magmulat. Hindi na lamang ito nagkukwento, nagsimula na rin itong manawagan ng pagbabago. Sa panahong ito, lumitaw ang isang manunulat na tuluyang gumising sa kamalayan ng sambayanan. Siya ay walang iba kung hindi si Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ipinakita niya ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Hindi espada ang kanyang ginamit, hindi rin baril, kundi panulat lamang. Ngunit ang panulat na iyon ay naging mas matalim kaysa anumang sandata. Unti-unting namulat ang mga Pilipino. Unti-unti ring lumakas ang damdaming makabayan. At sa huli, ang panitikang minsang ginamit upang magturo ay naging panitikang nagbigay lakas upang ipaglaban ang kalayaan.